Ayan, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay about generosity. Bukas palad po ba tayo na tumulong sa ibang tao? Especially sa mga nangangailangan. And makibukas po tayo sa Acts 4:32 to 37. Dito po sa 32, verse 32, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Verse 33, patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamanghamanghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Jesus ay talagang nabuhay muli. At lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Verse 34, hindi sila nagkulang sa kanilang mga pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa't bahay. Verse 35, at ang pera ay binigay nila sa mga apostol. At ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Verse 36, ganyan din ang ginawa ng Levitang si Jose na taga Cyprus. Tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe or Barnabas sa English, na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Verse 37, ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera ay binigay niya sa mga apostol. Amen. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayan po, sobrang compassion or compassionate heart si Jose na ipinagbili niya ang kanyang bahay at lupa para lang ibigay sa mga apostol at ibigay sa mga kapatiran na nangangailangan. Tayo po ba ay handa? Or tayo po ba ay willing na ipagbili ang ating ari-arian? Siguro po yung iba hindi. Pero kung sobra-sobra naman, pwede naman siguro. Pero siguro po naaayon naman yun sa conviction natin, sa gusto ng puso natin. Pero as much as possible, yun nga po, magkaroon tayo ng bukas palad na puso, ng generosity para sa mga nangangailangan. And ito po ang gusto kong itakil ngayong gabi, 4 things to remember about giving. Meron po tayong acronym na GIVE, G-I-V-E, GIVE. 4 things to remember about giving. Dito po tayo sa number 1, G. Letter G. Letter G means goodness of God. Meron pong related na verse dito sa Psalms 34 verse 8. Dito po tayo sa New Living Translation. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Tayo po ba naranasan na natin na yung kabutihan ng Lord? Siguro naman po, bawat isa sa atin ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Nakaranas ng itong kaligtasan natin, itong paghinga lang natin is really the goodness. One of the goodness of God na ini-enjoy natin. Ang mga gadget, ang mga internet or wifi, it's one of the goodness of God. Isa lang po yan sa mga kabutihan ng Diyos na ibinibigay sa atin. Yung komportable lang tayo sa bahay, yung pahiga-higa, para tayong pensyonado, it's one of the goodness of God. Binigyan niya tayo ng kapahingahan, binigyan niya tayo ng peace despite of this crisis.
Actually, hindi lang Pilipinas, buong mundo talaga ang crisis na to. Why don't we just let the goodness of God na makarating din or maranasan din ng ibang tao? Katulad nga po ng, kunyari may nangangailangan, wala na silang makain, wala na silang maisaing, meron ka naman, sobra ka naman, so why not share the goodness of God? Why not share your blessings? Sabi nga nila, share your blessings. Sa panahon po na to, marami ang nangangailangan and marami rin naman yung nag-i-enjoy sa kanilang mga bahay na maraming kinakain, na pinoprovide ni Lord yung mga pangangailangan nila. Katulad namin, despite of this crisis, despite of this pandemic, nandyan si Lord na still providing, and every day, pinararanas niya sa amin ang kanyang goodness. Goodness of God na kailangan nating i-share sa iba. Huwag po nating sarilinin ang goodness of God. Goodness of God, unang-una na nga po yung salvation niya. Yung buhay na ipinagkaloob sa atin. Yung good health. Yung iba nagsasuffer sa sickness. Katulad nga po nung may mga COVID-19, they are catching their breath. At yun din po naranasan ko rin every time na inaatake ako ng palpitation. Yun po yung shortness of breath and I don't know, yung parang dizziness. Siguro po naranasan nyo rin yan. Yung iba, pagka may sakit sila or may asthma, katulad nga po ni Sister Tef, pag may asthma, shortness of breath, dizziness, and yun po, ang hirap talaga. Di lalo na nga po yung may sakit na COVID-19 na talagang hindi nila alam kung makakasurvive sila. And sa panahon po na to, i-share natin ang goodness of God. Hindi lang po sa material, maging sa spiritual. Our prayer is a big, what do you call this? Big thing na i-share ang goodness of God. Ipag-pray po natin yung may mga sakit, yung may mga nararanasan na shortness of breath, yun nga pong tinamaan ng mga COVID-19. And the goodness of God is really there na iparanas din po natin sa iba kung nakaranas tayo ng goodness of God. And yun po. At dito na po tayo sa number 2, intuition. Letter I, intuition. Ang intuition po is parang instinct, yung parang every time na usually ang intuition, ang instinct, yung iba ginagamit sa hindi maganda. I mean yung kunyari po, ikaw, may asawa kang tao, babae ka, tapos may instinct ka na parang nang bababae yung asawa mo or whatever na may ginagawang kalokohan, yun, may instinct ka. Pero po yung instinct or intuition na galing kay Lord is yung parang may bumubulong sa iyo na eto, kailangan mong tulungan to, or katulad nga po, nangyari sa akin na may tinanong ako na hindi naman siya nagsabi actually na wala na silang makain, wala silang bigas. Pero tinanong ko po siya kasi parang may intuition po ako na parang kailangan nito ng bigas. Tinanong ko po, sabi ko, may bigas na ba kayo, sis? Tapos sabi niya, wala nga, sis. Oh, sige po, padadalan ko kayo. Yan ang magandang intuition, di ba? Magandang instinct na kailangan nating hindi i-ignore. Na wag nating i-ignore na pag meron tayong parang may ibinulong sa atin ng Holy Spirit na si ganito walang makain or si ganito may problema siya, sundin natin yung intuition na to, yung instinct na yun na matulungan yung tao. Makibukas po tayo sa Proverbs 4:7 dito po sa NIV. The beginning of wisdom is this: get wisdom, though it costs all you have. Get understanding. Yun po, ang understanding is and wisdom na good is from the Lord. Sabihin po, kung may
intuition tayo, may instinct tayo na yung maganda for the people na kailangan nating tulungan. Mamaya kunyari parang may bumulong sa atin ng ay ito, nangailangan to, magpapakamatay na to. Di ba? Meron pong matinding problema na hindi nakakaya, depression. So yung iba nagpapakamatay. And pag nagkaroon ko ng instinct or intuition na tulungan yung tao na to, huwag ka na magpatumpik-tumpik, tulungan mo na. And lapitan mo na, baka nga talaga nangangailangan siya. And yung mga ganun pong bagay is from the Lord na ginagamit ginagamit ni Lord yung kanyang mga anak to reach other people's need. 'Di ba? Na kailangan po natin na wag nating baliwalain yung intuition na nararamdaman natin or naiisip natin. Kasi po, minsan, it's one of the way para ma-save yung tao. Wag po tayong wag po nating i-ignore or baliwalain yung mga ganong intuition. Kasi po, yun po ang makakapag-save sa kanila. Yun po minsan yung makakatulong talaga sa kanila ng malaki. Intuition na, good intuition, good instinct. And dito po tayo sa number 3, vigorously. We need to give vigorously. Kasi po, parang ang pangit naman pong tingnan kung, ito na yung bigas. Tapos nakasimangot tayo, 'di ba? Ito na, yan na nga, sa'yo na nga yan. Yung parang galit ka pa. Dapat po magbibigay tayo ng may sigla. Sino ba naman po yung parang matutuwa or sasaya pagka ganun ka magbigay? Yan na, sa'yo na yan. Yung ba parang galit tayo? Dapat magbigay po tayo ng masigla, may joy. Vigorously, yun po yung masigla, yung parang alive na alive ko. Sis, ito para sa'yo, ganyan. Na, pasensya ka na, yan lang nakayanan ko. But, yung puso mo, masaya. Kahit hindi ganun kalaki, yung puso mo, masaya na nagbibigay ka. As long as masigla kang magbigay, ramdam nila yung sincerity mo sa pagbibigay. Ramdam nila yung saya mo sa pagbibigay. Wag naman yung magbibigay ka na nakasimangot ka, galit ka. Parang, syempre po, parang minsan magigilty pa yung, kung ako bibigyan mo ng gano'n, ayan na, sa halip na tanggapin ko, baka tanggihan ko pa kasi masama yata loob mo Di wag na lang. Diba parang ganun po. Kaya kailangan natin, pag nagbigay tayo, vigorously, masigla, nakangiti. And, yun po, kasi, hindi naman tayo pinipilit na magbigay kung ayaw natin. Pero, yun nga po, kung may conviction tayo na magbigay, why not? Ando naman po yung conviction ng Holy Spirit. And, if may conviction po tayo na magdamot, hindi po galing sa Holy Spirit yun. And tandaan nyo po, dapat alam natin yung pagkakaiba ng conviction ng Holy Spirit at conviction ng kaaway. Dapat alam po natin yung difference nun. And baka po isipin ng iba na, ay sabi ni Lord, wag daw ako magbigay kasi ganyan-ganyan. Si Lord hindi po madamot. Yun nga po ang utos niya, magbigay ka. Magbigay ka, hindi lang material, kundi spiritual, kundi support sa mga tao na nangangailangan. Emotional support. And yun po, kailangan maging masigla ka. Wag naman yung nakasimangot ka, tapos galit ka, napipilitan. So, paano na po yung balik sa inyo nun? Sabihin, nagbigay ka nga, pero masama loob mo, baliwala rin. Parang hindi ka rin nagbigay kasi hindi yung tao sa puso mo. Kaya dapat maging masigla tayo pag tayo ay nagbibigay. Makibukas po tayo sa 2 Corinthians 9:7. Dito po sa NIV. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Gusto niyo po bang matuwa si Lord sa inyo? Gusto niyo po bang
Ah, mas, although mahal tayo ni Lord, pero mas mahal niya yung cheerful giver. I mean, mas mamahalin pa tayo ni Lord kung cheerful giver tayo, kung nagbibigay tayo ng masaya at bukal sa ating puso. And, number 4 na po tayo, letter E. Letter E na po tayo. Extravagant. We need to give extravagant. Kaya nyo po ba? Yung parang extravagant, galante, parang matindi. Oh, she give extravagant. Sa piyesta nga po, sa mga birthday, nangungutang pa tayo para makapaghanda tayo ng, diba, ng bongga. Sabi nga, extravagant is parang sa salita natin ngayon is bongga. Diba? Sabihin nyo nga po, bongga. Kailangan, pag nagbigay tayo, bongga. Wag naman yung tipid. Ayan na, binigyan mo ng bigas. For example, binigyan mo ng bigas. Tapos, parang, naisip mo, anong ulamin niya kung bigas lang, 'di ba? Kung may sardinas ka na rin lang, ibigay mo na. Kahit isa, dalawa, 'di ba? Lubusin mo na, kung magbibigay ka, lubusin mo na. Hindi ka naman mawawalan. And sabi nga, 'di ba? Pag nagbigay ka, bibigyan ka rin. And ang magbibigay at kung hindi tayo masuklian or kung hindi kayang magbigay nung binigyan natin, si Lord ang magbibigay sa atin noon. Pero wag naman po isipin natin na kaya tayo nagbibigay para bigyan tayo. Nagbibigay tayo dahil yun ang utos ni Lord. Dahil mahal natin si Lord and we want to obey the Lord. Yun po ang pinaka main reason natin why we are giving, why we need to give, to obey the word of God, to obey the will of the Lord, and to glorify the Lord. Kung mahal po natin si Lord, susundin po natin siya. And hindi po tayo mawawalan. I assure you, hindi tayo mawawalan. Pag nagbigay tayo, hindi tayo mawawalan. I assure you that, kumbaga parang, ranas ko na po yan eh. The Lord is love the cheerful giver. Ang sarap eh. Pag si Lord ang nagbigay, minsan yung hindi mo ine-expect, ibibigay niya sa'yo. Kahit hindi mo hinihingi, binibigay niya sa'yo. Because you are giving your best. You are giving extravagant, kumbaga. Makibukas po tayo sa Proverbs 11:25. Dito po tayo sa New Living Translation. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Imagine mo, the generous will prosper. Generous ka, mapagbigay ka, yun nga, nagbibigay ka ng extravagant, ng bongga. Excuse me. And you will prosper. Sino magpa-prosper sa'yo? Sino magpapayaman sa'yo? Sinong magbibigay sa'yo ng sobra-sobra? Si Lord ang magbibigay sa'yo ng sobra-sobra. And I promise you, I assure you, talagang hindi ka mawawalan pag ikaw ay nagbigay. And sana po, magkaroon tayo ng puso na hindi madamot. Lalong-lalo na sa mga tao na nangangailangan, hindi lang financially, hindi lang material, kundi yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Magkaroon po tayo ng compassion, ng generous heart for them, to pray for them. Yung pong prayer is a big thing. Biggest thing na pwede nating ibigay sa kanila. Na pwede nating ipagkaloob sa kanila. Kung hindi man po natin kaya ng magbigay sa kanila ng material things, kundi po natin kayang magbigay sa kanila ng mga bagay na nauubos or mga bagay na pansamantala, pwede po nating silang pagkalooban, bigyan ng prayer. O we need to offer prayer for them, lalo na po sa mga tao na nangangailangan, lalo na po sa mga tao na naliligaw ng landas, sa mga hindi nila nare-realize na kailangan nila ng Diyos. Kasi po yung iba sa panahon na to, wala na nga silang makain, wala na nga silang
maipakain sa kanilang pamilya pero nagsusugal pa sila, nagiinom, 'di ba? Nagbibisyo pa. And magkaroon po tayo ng compassionate heart for them. Magkaroon tayo ng generous heart for them. Hindi man sa material, pero sa spiritual. Yun po ang kailangan nila talaga. And kung may material things din tayo na kaya nating ibigay, why not give to them? Yung mga kapitbahay natin na nangangailangan, baka wala silang pansaing, or kahit kumista ka dyan na itlog, 'di ba? Magbigay ka kahit makakasurvive sila noon at least for a day or for a meal, 1-day meal, 2-day meal, 'di ba? 2 times meal a day, yung para pong mabigyan mo lang natin sila ng support to survive na sa kabila ng mga gantong mga pangyayari. Nandito tayo na bukas palad. Nandito tayo na handang tumulong sa kanila sa abot na ating makakaya. Kung ano yung conviction natin. Pero kung kaya naman nating magbigay ng bongga, why not? Extravagant, 'di ba? And the Lord will bless us. Extravagant, 'di ba? Gusto niyo bang i-bless kayo ng bongga ni Lord? Magbigay din kayo ng bongga. Yun po yung pinaka what do you call this? Pinaka key. Yun nga yung pinaka key to success is generosity. Yung parang gusto mo magtagumpay ka sa buhay, gusto mong hindi ka mawalan, magbigay ka. Generosity, yung generosity mo, yung magbigay ka ng minsan mas higit pa sa kaya mo. Yun po yung beyond your limitation. Magbigay ka beyond your limitations. Minsan dun tayo sinusurprise ni Lord pag nagbigay ka beyond your limitations. 'Di ba? Napakasarap nun na kahit hindi mo pinagpe-pray, kahit hindi mo ine-expect. Minsan nga po nagpe-pray ako, nauubos ang oras ko pagpe-pray sa ibang tao. Yung sarili ko is sandali na lang, minsan hindi pa nakakalimutan ko. Ang pinagpe-pray ko lang po sa sarili ko is yung baguhin yung karakter ko, yung mga ugali ko na hindi nakakalugod sa Lord. And pero po yung mga material na bagay, bihira na po akong humingi sa Lord. And yet the Lord still provide for me, for us. Yung po parang the Lord will providing my needs, our needs. Minsan beyond our expectations. Nagpo-provide siya beyond what we need if we give to the people or if we give extravagant to other people. Yun lang po. And I thank God for this moment. Binigyan niya ako ng opportunity to speak. And thank for the Holy Spirit na ginaid niya ako sa kabila ng maraming tries. Yun pong ginawa kong video na to. And I thank God for everything. I thank God for His generosity. We need to be generous because God is so generous. Siya po ay bukas palad. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak just to save us from the sins. Just to save us from the destruction. Sa siguradong kapahamakan at kamatayan. And wala nang ibang generous pa o wala nang ibang mas generous pa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And please bow down our heads and give thanks to the Lord for for all the things na tinatamasa natin. Yes, Lord, Father God, thank you for this moment, Panginoon. Thank you, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng aming unrighteousness, ng katigasan ng aming ulo. Minsan, Lord, na hindi ka namin sinusunod, still, your provision, your generosity is still there, Panginoon, na hindi namin mabilang, hindi namin minsan hindi ko ma-imagine, Lord, na ano bang nagawa akong tama na para magtamasa ng ganito na hindi kinakapos sa kabila, Panginoon, ng mga nagawa akong kasalanan na alam ko naman, Lord, na pinatawad niyo na ako, Lord, sa kabila ng aking mga karumihan,
mga past life ko, Lord. Still you are there, Panginoon. And you know our hearts, oh God, na that we are willing to obey you, Panginoon. Lord, and help us to seek your face always. Help us to be compassionate to other people, oh God. Help us to reach what their need, oh God. Give us availability, or make us able, Panginoon, na abutin sila, oh God, and let us be a blessing to other people. All of us na mga nakakilala sa iyo, all of us na anak mo, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Lord, thank you for everything. Thank you for your unfailing love. Thank you for the salvation. And Lord, please heal our land, oh God. Lord, let your will be done, be upon us, oh God. Yes, Lord, and thank you for everything. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lang po ang kapurihan at kadakilaan sa matamis na at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.